So may nilabas na nga na teaser si Honda Philippines regarding their true new game changer. So sinagot na nga ni Honda yung isa sa mga pinaka inaasam-asam natin na motor, which is the Honda Vario 125 Street Edition, na mas malaki na yung chance na dumating dito sa Pinas. Kaya naman pag-usapan natin ang kanyang specs and key features, 3 reasons why you should wait this motorcycle, and final thoughts natin about this. Pero bago ang lahat mga boss, gusto kong malaman nyo na teaser pa lang to ni Honda Philippines. So there are chances na baka hindi si Honda Vario 125 Street Edition yung i-release dito sa Pinas, kundi ang Honda Click 160, which is a better options I guess, diba? But based on the colors, I think malaki yung chance na Honda Click 125 Street Edition yung i-release dito sa Pinas. Pero if meron kayong ibang thoughts, pakilagay dyan sa comment section. Now when it comes to colors and variants naman, meron tayong makikitang ibang kulay sa ibang bansa about this motorcycles, and meron silang dalawang colorways dito, which is yung purple at saka white. Itong color na to is sa Honda Malaysia. I think sa Honda Indonesia meron din silang ibang kulay. Kaya naman pag-usapan na natin ang specs and key features nito. Meron tayo ditong 125cc liquid cooled displacement, power of 11.0 horsepower at 8,500 rpm, torque of 10.8 newton meters at 5,000 rpm, compression ratio naman is 11.0:1, bore stroke naman 52.4 by 57.9, and a wet weight of 111 kilograms. Fuel capacity naman natin dito is 5.5 liters, and fuel efficiency niya naman is 50.3 kilometers per liter na estimation, na magkakaroon tayo ng total estimated range of 276.65 kilometers na pwedeng maibigay sa'yo. Naka CVT auto na nga pala tayo dito, naka ACG starter na rin, and meron na rin tayo ditong auto start stop na mas pag-uusapan natin maya-maya. Naka 2 valves na nga rin pala tayo dito na single overhead cam, and naka monoshock naman yung rear suspension natin dito. Now when it comes to key features, meron tayo ditong all new LED lighting design na kamukha ni Honda Click 125 version 4, pero dito tayo mas lumamang kasi naka naked handlebars na. Naka USB-C charger na nga pala tayo dito sa kanyang console box or yung kanyang glove box. Naka 125cc liquid cooled engine with ESP na rin yung ating makina dito. Naka Honda Smart Key System, so nakakilas tayo dito. Meron na rin tayo ditong full digital speedometer or yung kanyang instrument panel na same lang sa Honda Click 125 version 4, pero mas pinaangas pa. Meron na rin din tayo ditong combi brake system, so ayos yan, with an 18 liters of utility box sa kanyang under seat compartment. Yung auto start stop system naman natin is called the idling stop system or ISS, and meron na rin itong parking brake lock system na maganda rin na features for your day-to-day drive. Meron na rin itong functional hook na pwede mapaglagyan sa mga pinamilhan. And ngayon naman pag-usapan natin ang kaniyang dimensions. Makikita natin dito na meron itong 769mm of seat height, 131mm of ground clearance, and 1280mm of wheelbase. Front tires niya nga pala is 90 by 80 by 14, at saka yung rear tires niya naman is 100 by 80 by 14. Here are the 3 reasons why you should wait these motorcycles. Kasi for me, ang unang nagustuhan ko talaga dito is ang kanyang pinakabagong design na ilalayag na dito sa Pilipinas. I think isa talaga to sa napakagandang ipapamalas ni Honda Philippines if ever ma-pull off niya talaga tong ganitong klaseng motorcycles, because other branded motorcycles ay magkakaroon talaga ng idea na mas maging competitive, especially when it comes to their 125cc displacement na mga segment. Next din naman na nagustuhan ko dito is ang kanyang stylish instrument panel. Knowing that naka naked handlebars na yung style dito ni Honda Click 125 na street version, I think isa talaga to sa mga mapupusuan ng mga Pilipino. Kahit pa sabihin na natin that it has been 3 generations since ginamit nila itong instrument panel na ito. But knowing this, I think mas pinaangas nila tignan. I think acceptable pa rin naman. Kaya naman isa talaga to sa reason bakit Honda Vario 125 na street edition dito sa Pinas. And lastly, yung isa talaga sa reason bakit napakaganda nitong hintayin si Honda Click 125 na street version is that meron din itong Type-C na charging port. Imagine niyo yon, hindi lang kayo maporma kundi meron din kayong technology na futuristic din. Kaya naman I think isa talaga to sa mga dapat mong hintayin if ever hindi ka pa nakabili sa Honda Click 125 na version 4. Kaya naman sa final thoughts natin about this motorcycle, napakaganda talaga ng mga nabibigay dito ni Honda Philippines since meron na silang teaser about this motorcycle. I think isa talaga to sa mga inaabang-abangan talaga ng mga Pilipino, and ngayon
unti-unti na nilang ginagawa yung part din nila para mas maging competitive, especially sa 125cc displacement segment ng kanilang mga ino-offer. For me mga bossing, it could have been really a better start sa kanilang sales if linayag din nila ito kasama sa Honda Click 125 version 4. But to remember mga bossing, nagkaroon tayo ng mga unforeseen na mga bagay tulad ng mga nangyari nung February. Kasi around March yata or April, 'di ba, na nagkaroon ng mga giyera. So medyo tagilid siguro yung mga sales noon. But after that, somehow, unti-unti na namang bumabalik yung sales. And knowing that, for me mga bossing, I think it is really a great move or a strategy from Honda Philippines na ngayon naman nila i-showcase yung Honda Click 125 na street version. Kasi at least 'di ba, merong mapag-iisipan ng mga tao ngayong bare months, and especially kapag patapos na yung taon, edi meron pa silang 13th month. Meron na silang pinag-iisipan ano yung motorsiklong bibilhin nila. So for me, I think it is really a great move pa rin naman kahit pa hindi linabas agad itong street version. And I think it's a good move na rin para mahumaling ulit yung mga tao sa pagbili ng motorsiklo, knowing that meron na ring mga electric motorcycles na dumadating dito sa Pilipinas. Kaya naman, kudos sa'yo Honda Philippines. And if ever tatanungin man ako if bibili ako ng Honda Click 125 version 4 na street edition, I really think I should say yes if wala pa akong Honda RS125 Fi. Kasi mga bossing, the Honda RS125 Fi ownership ko since around 2018 or 2017, it's almost 10 years and it's still doing good. I think Honda RS125 Fi is napapalapit na sa puso ko. But if wala akong Honda RS125 Fi, I really think the Honda Click 125 version 4 na street edition is a really great buy, especially if lalagyan mo ito ng mga customizations, lalagyan mo ito ng mga palamute na mas gaganda and mas aangas pa. I really think mga bossing, the Honda 125 Street Edition is isa rin sa dapat mong abangan dito sa Pilipinas. Pero kayo ba mga bossing, anong thoughts niyo about this motorcycle? Maganda ba to antayin? Or okay na sa inyo si Honda Click 125 version 4 na Smart Edition yung nakakiles? Pakilagay nga dyan sa comment section and pag-usapan natin dyan together with the community. And if nagustuhan yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more, like this video na rin, and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan. And you can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next videos.